Ang swerte resulta ng pagsisikap. Pag mas pinabubuti mo ang trabaho mo, mas nalalapit ang swerte sa'yo. Kung hindi mo mahanap ang swerte mo, pagsisikap ang hahanap sa'yo. Sana lagi nating isipin na lahat ng nagtatagumpay sa mga ginagawa nila, mas umaasa sa trabaho kesa sa swerte. Pero masarap sa pakiramdam yung pinupuri ka ng mga tao dahil sa trabahong ginawa mo kaysa sa swerteng dumapo lang sa'yo. Tuwing may bago tayong nakikilala, napapansin na gid natin yung dating nila. May mga tao kasing, alam mo yon, walang dating, pero may iba naman na malakas ang dating. Madalas nga kung ano yung dating mo sa iba, yun ang tumatatak talaga sa kanila. Minsan naman yung iba nagpapakitang tao pa para lang gumanda ang tingin natin sa kanila. Pero hindi naman natin kailangang gawin yon dahil wala namang taong perpekto. Pero hindi yung dahilan para hindi tayo magsumikap na maging mabuting tao. Kung sa pamilya merong padre de pamilya, sa mga grupo meron namang pinuno. Ang salitang ugat ng pinuno puno. Pero hindi porket ikaw yung pinuno, patayo-tuyo ka lang na walang ginagawa. Ang puno kasi nagbibigay ng silong para sa naiinitan, ng prutas na makakain para sa mga nagugutom, ng kahoy para sa iba't ibang paggagamitan. Dapat kagaya ng puno, meron kang naibibigay. Dapat marunong kang manilbihan sa lahat ng mga tao mong pinamumunuan. Kung nagtatrabaho tayo para mabuhay, huwag sana nating kalimutang mabuhay. Ang ibig kong sabihin, dapat may oras tayo para sa trabaho at may oras dapat sa sarili mo. Dapat pantay lang sila, dapat balanse. Okay lang na kumayod ko ng kumayod, pero pagkatapos nun, maglaan din tayo ng panahon para magpahinga o maglibang kasama syempre yung pamilya natin pati mga kaibigan. Aanhin mo yung mataas na posisyon o mataas na sahod kung papatayin mo naman yung sarili mo sa trabaho. May dahilan kung bakit ang tawag sa trabaho ay hanap buhay. Kasi hindi ka naman dapat naghahanap ng dahilan na pwede mong ikamatay. May mga tao na tuwing kinukumusta natin, ang laging sagot sa atin ay okay lang ako. Pero pansinin nyo, yung sagot nila minsan iba yung tono, minsan iba yung sinasabi ng mga mata nila. Mahirap hulaan pero hindi sa lahat ng panahon okay tayo. May mga araw talaga na pakiramdam natin walang nangyayaring tama sa buhay natin. Pag dumarating yung ganitong pagkakataon, mas maganda yung bitawan muna natin lahat ng ginagawa natin o kung ano man yun. Tanawin kung hanggang saan na ba ang narating natin at magpasalamat at pilangin ang ating blessings. Hindi araw-araw maayos tayo, pero araw-araw may pagkakataon tayong gumawa ng mga bagay na para maging maayos ang buhay natin. Madaling magbitaw ng salita, yung mangangako ka na magbabago ka na pero hindi mo naman mapapanindigan, lalo na kung wala naman sa puso mo yung pagbabago. Ang totoong pagbabago kasi hindi sinasabi kundi ginagawa. Mas mabuti pa nga yung may ginagawa ka na walang salita kaysa naman salita ka ng salita pero wala ka namang ginagawa. Madalas sa title pa lang ng pelikula parang alam mo na kung anong mangyayari. Pero minsan magugulat ka kasi iba pala yung storya. Parang tao lang yan May mukhang mabait pero salbahe pala. Meron ding mukhang kontrabida pero mabait pala. Basta lagi nating tandaan, hindi tayo dapat nanguhusga. Pag hinusgahan mo ang iba, huwag ka nang magtaka kung husgahan ka rin nila. Tuwing gumigising tayo sa umaga, may isa na naman tayong araw para ayusin yung magulo, plantsahin yung gusot, at saka solusyonan ng problema. Pero hindi anli yung mga pagkakataon sa buhay Kahit araw-araw sumisikat ang araw, may isang araw na hindi na tayo makakabangon para makita yon. Kaya samantalahin natin bawat araw na nagigising tayo. Ilan na ba ang mga kakilala nating hindi na nasikatan ng araw? Dapat gumawa tayo ng paraan at ng dahilan para hindi masayang yung mga pagkakataong dumadaan sa buhay habang tayo ay nabubuhay. Lahat ng tao pinanganak na may kakambal na swerte o malas. Kahit na anong habol o iwas mo, dumarating sila kahit hindi mo inaasahan. Yung mga taong panayang iwas, sila yung madalas na minamalas. Pero yung mga taong gumagawa ng paraan para makalagpas sa malas, sila yung sweneswerteng madalas. Hindi tayo pwedeng pumili ng kapalaran. Pero yung mga pagsubok na dumarating sa buhay, pwede nating desisyonan. Isa sa pinakamahirap na ibigay sa iba ay yung tiwala. Hindi kasi siya noodles
hindi siya instant. Kailangan may pagdaanan muna ang isang tao para maipakitang kahit ano ang mangyari ay hindi kanya lolokohin at hindi kanya ipapahamak. Kaya kung gusto mong makakuha ng tiwala ng iba, sana meron kang magandang intensyon na kaya mong pangatawanan. Madalas sinasabi natin lahat nagsisimula sa pangarap. Pero napatanong ako, ilang porsyento nga ba rin yung swerte at ilang porsyento din yung pagsusumikap? Lamang siguro yung swerte? Lamang siguro yung pagsusumikap? Hindi ko alam. Hindi ko masagot. Pero sa iisa ko sigurado. Ang swerte, hindi magtatagal kung walang pagsusumikap. At ang pangarap, hindi mabubuo kung hindi mo pagsusumikapan. Mahalaga ang swerte. Pero mas higit na mahalaga yung may tiyaga. Yung pagbalik sa simulang pangarap at yung mga pagsisikap. Maraming salamat. Hindi biro ang umupo sa pwesto sa gobyerno. Oras na sumumpa ka sa isang posisyon, ang dapat mo nang intindihin ay ang ibang tao at hindi na ang sarili mo. Nakakalungkot lang na may mga kandidatong nanloloko ng tao para lang makakuha ng boto. Pero mas nakakalungkot isipin na ang mga bumoboto ay handang magpaloko kahit alam na nila ang totoo. Sana mamulat na tayo na ilagay ang totoo at karapat-dapat na tao sa posisyon o sa pwesto. Yun mang dahil hindi sa kalokohan, hindi manloloko, kundi dahil sa totoo. Ang pagiging professional hindi lang dapat sa trabaho makita. Dapat professional ka kahit saan ka magpunta. Kahit na sinong kaharap mo, sa bahay, sa trabaho, at pati sa kaibigan. Ang pagiging professional hindi nadadaan sa porma o kung ano mang natapos mo sa pag-aaral o kung ano man ang posisyon mo sa trabaho. Ang pagiging professional ay yung pagiging maayos mo sa pakikisama, pakikipag-usap, at pakikitungo sa mga kapwa-tao mo. Kasi kung gusto mong tratuhin kang tao, dapat tao ka rin. Makitungo sa kapwa mo. Kung professional ka talaga, kahit na wala kang natapos sa pag-aaral mo, deserve mong sumaya kasi nasa iyo ang respeto ng kapwa mo. Ang hirap ng buhay ngayon. Napakaraming manloloko at kalat na kalat ang mga peke mula pera, damit, pati tao. Kaya dapat maingat talaga tayo. Dapat alam natin kung ano yung peke at kung ano yung tunay, lalo na sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa buhay, may mga pekeng kaibigan. Pero bago natin sila husgahan, dapat siguruhin natin hindi tayo katulad nila. Ang pekeng kaibigan parang anino. Nakadikit sa'yo kapag maliwanag, pero nawawala pag madilim. Ang tunay na kaibigan, hindi ka iiwanan, madilim o maliwanag man. Kapag may tulungan ng trabaho, gumagaan. Ang panalo, sigurado, basta walang iwanan. Malakas sa loob gawin nating puhunan. Walang uuwing dukaan kung walang uuwing talunan. Dapat magkaisa, ganyan dapat ang galawan. Mainit na pagmamahalan, parang ikaw, aking marayak